Doon ay naliwanagan ng dalawa at saka bigla na lang mas lumapit pa sa akin. Mga ngising aso na naman ang mga ito kaya alam kong kalokohan na naman ang nasa isip nilang dalawa. Gago, si Sir Denver ang tatay niyan? Nakanguso pa sa tiyan kong tanong ni Janica, kaya tumango ako sa kanya habang nakangiti. Naimpit ang tili nilang dalawa habang magkahawak ang mga kamay. Hindi ka naman kasi kapanipaniwala. Ilang araw ka palang nakatira sa kondo ni Sir Denver na jaundice ka na agad. Sinong pinagluloko mo? Nakataas pa ang kilay na sabi ni Chloe kaya hinila kong buhok nito sa kilay. Sinabi ko bang nabuntis ako ngayong linggo? Napaka-imposible talaga ng mga iniisip mo. So paano ka nga na jaundice? At ikwento mo nga ang mga pangyayari nung araw na yun. Simula sa panloloko ni Griff sa akin hanggang sa gabing nagpunta ako sa club at makilala ko si Denver. Nakangangalang ang dalawa sa buong oras ng pagkikwento ko. Siyempre hindi ko na sinabi yung part na nagtsuktsakan kami ni Denver. No, too much information na yon. Kaya pala parang hindi ka matai lately. Palagi pang mainit ang ulo mo. Oo, bukod sa nagkita na ulit kami ni Denver ay may laman na pala ito. Malay ko ba? Nakahawak sa tiyan na sabi ko at napatakip na ang bibig ng dalawa para pigilan ang mga sarili nila. Nagkatitigan pa na parang hindi makapaniwala sa mga nangyari sa amin. So nakatira ka talaga kay Sir Denver ngayon? Tanong ni Janica at tumango ako bilang sagot dito. Pananagutan ka naman niya. Sumingit ang mukhang sabi ni Chloe. Hindi pa ba halata? Ayun ang gusto niyang mangyari nung pinaalam ko sa kanyang may unexpected baby kami. Tumira ko sa kanya at handa raw siyang panagutan kami ng bata. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ng dalawa pagkatapos kong magpaliwanag. Mabuti naman at hindi pala tumatakbo sa responsibilidad ng boss natin ngayon. Akala ko need pa naming magwelga sa labas para panagutan ka lang niya. Biro ni Chloe sa akin, kaya hinampas ko ito sa braso dahil umaakto pa itong may hawak na papel. Kumusta naman ba? Parang naiihing tanong ni Janica sa akin kaya napakunot ang noo ko. Ang baby? Healthy naman daw siya sabi ng doktor sa akin nung last na check-up ko. Alam naming healthy yan. Patay gutom ka ba naman itong mga nakaraang araw eh? Sinong kinakamusta nyo? Ako? Kumusta si Sir Denver? Kinikilig na sabi ng dalawa habang magkahawak pa ang mga kamay. Mas kumunot lang ang noo ko dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi nilang dalawa. May sakit ba si Denver para kamustahin nila? Ayos naman siya. Bakit siyang inaalala nyo ako tong buntis? Napakabobo mo namang kausap, te. Pwede bang manakal ng buntis? Legal ba yun? Umiirap na sabi ng dalawa sa akin. Napakamot naman ako sa ulo ko dahil hindi ko talaga sila maintindihan. Ano nga yun? Hindi ko kasi talaga gets. Ang tanong namin, gaano ba kagaling sa Sir Denver? Kamusta ang performance sa kama? Lantarang tanong ni Chloe sa akin kaya napangangakot kaagad na pinamulahan. Bakit kailangan pa nitong itanong sa akin yan? Nakakahiya. Kasali pa ba yun sa kailangan kong ikwento? Nakakahiya. Baliw. Hindi naman, pero curious lang kasi kami. So ano nga, magaling ba sa kama? Oo naman. Sharpshooter pa nga. Nahihiyang sagot ko sa kanilang dalawa at nagtawanan ng mga ito. Parang mga bulate at nagtatalon pa sa upuan nila. What's the commotion here? Nag-report ang inspector sa akin na wala na naman kayong ginagawa rito at nag-iingay pa. Aniya sa baritonong boses at pagkaikot ko ng aking upuan ay pagmumukha ni Denver ang sumalubong sa akin. Tumingin muna ito kila Chloe at Janica bago sumulyap sa akin at kinindatan ako. Are you causing too much noise here? Is that true? Parang totoo eh. Pasensya na po, Sir Denver. Napasarap lang kasi ang kwentuhan. Nahihiyang sabi ni Janica dito at napatango na lang si Denver. So sino muna ang sharpshooter, Bellissima? Nakangising tanong nito sa akin kaya mas namula ang mukha ko at dinig na dinig ko ang pagpipigil ng tawa ni na Chloe at Janica. Kaya ba sila tawang-tawa kanina kasi kanina pa rin nasa likod ko si Sir Denver? Nakakahiya naman kung kanina pa siya nakikinig sa usapan namin. Sino pa ba? May nakagalaw ba sa akin bukod sa'yo? Nagsusungit ngunit halos kapusin na ng hiningang sagot ko. Natawa naman ito sa tinuran ko. Hey guys! Agaw pansin ni Denver at napatingin naman ng dalawa rito. Pati ako'y nakatutok sa sasabihin nito. You can call me Denver. Or pare if you want. Ninang kayo ng mga magiging anak namin, ha? Nakangiting sabi ni Denver at nagtanguan naman ng dalawa. Humawak sa pisngi ko si Denver at pasimpleng tumingin sa labi ko bago lumakad paalis sa pwesto namin. Holy shit!
May kumpadre na akong mayaman. Hindi lang mayaman, Inday. Gwapo pa. Sagot ni Jenica kaya natawa na lang ako. Ano pang dapat kong maramdaman at ako ang natuhog at ina ng magiging inaanak niyo? Medyo may pagmamayabang na sabi ko at nginiwian ako ng mga ito. Napakayabag mo ha. May tanong lang ako sa'yo te. Baka matulungan mo ako sa buhay. Siguraduhin mong hindi kalokohan yan ha. Ano naman yun? May lalaking kapatid ba si Sir Denver? Hindi ko rin alam eh. Bakit mo naman naitanong? Papatuhog na rin sana ako. Now na. Sabay na sabi ni na Chloe at Jenica kaya natawa na lang ako. Ma'am Sam, hindi pa po kayo nagugutom? Lunch break niyo na po. Biglang sumulpot si Thorn kaya napatingin ako sa paligid at nagtataka rin ng mga ito kung bakit ako nito kinakausap at tinatawag na ma'am. Thorn, bakit ka nandito? Nakangiting tanong ko rito at kaagad naman itong napansin ng pagkailang ko. Pasensya ka na Ma'am Sam, napag-utusan lang po ako na i-check kayo. Kumakamot sa ulong sabi nito kaya napatango na lang din ako. Sam na nga lang ang itawag mo sa akin, kulit mo rin eh no? Sige ma'am, Sam. Hindi pa kasi ako nagugutom. Siguro mamaya kakain ako. Sagot ko sa kaninang tanong nito sa akin. Hala ka, huwag naman po sana kayong mag-diet dahil baka hindi maging healthy ang baby nyo. Hindi ako nagda-diet, ano ka ba? Hindi ko pa lang talaga gustong kumain. Kahit siya ayaw niya pa, busog pa kami. Bulong ko habang nakaturo sa tiyan ko at napatango naman ito. Yumuko ito sa harapan ko. Sige ma'am. Mauuna na ako para sabihin kay boss na wala ka pang ganang kumain. Parang pagbabanta pa ni Thorn sa akin, pero kalmado lang akong tumango bilang sagot sa kanya. Habang naglalakad ito paalis ay palingon-lingon pa sa akin, kaya natawa ako. Sa tingin niya siguro ay kakain ako kapag tinakot niya akong isusumbong niya ako kay Denver na hindi pa ako kumakain. Baka pagbuhuling ko pa silang dalawa eh. Ang kapal naman talaga ng mukha ng isa dyan. Nakuha nang ang landiin ng boss. Pati ba naman ang bodyguard? Hayok na hayok talaga sa lalaki. Biglang pagsulpot ni Britney na nagkukunwaring hindi akong pinariringgan. Pero wala naman itong ibang kausap at nakatingin pa mismo sa akin. Nagkibit-balikat na lang din ako at nagkunwaring hindi ko narinig ang mga sinasabi niya. Wow, kumusta naman ang paglalandi mo? Pumunta ito sa harapan ko at pinagkrus ang parehong braso sa dibdib niya. Napailing na lang ako. Crush yata ako nito. Ayaw lang umamin. Palaging nagpapapansin sa akin eh. Mabuti na sigurong bumaba na at sumabay sa pagkain kila Chloe at Jenica kaysa naman marinig ang boses at makita ang mukha nitong si Britney. Lalo lang akong nawawala ng gana. Ikaw, anong update sa buhay mo ngayon? Tumatayong tanong ko at napangisi ako nang bigla na lang itong humakbang pa atras. Ano namang pake mo sa akin? Bakit nagtatanong ka pa kung anong nangyayari sa buhay ko? Nakataas ang kilay na tanong nito sa akin kaya lumawak ang ngisi ko. That's the point, bitch. I don't care about your fucking life. So stop pestering mine and asking me how my life is. As if we're damn close. Hindi ko na hinintay pa na sumagot ito dahil uminit lang ang ulo ko rito. Good, baby. Pareho nating kaaway ang pakangkang na yan. Bababa na sana ako sa cafeteria nang bigla na lang sumulpot si Denver. Hinila ko nito sa gilid kung saan mas kaunti ang mga taong dumadaan. Isinandala ko nito sa pader at kaagad akong hinalikan sa labi. Sa gulat ko hindi man lang ako nakaganti hanggang sa ilayunan nitong sarili niya sa akin. Sayang. Charot. I saw that. Nakangising sabi ni Denver kaya kumunot ang noo ko. Ano na namang nakita nito? Do you want me to fire that girl? I can do that for you. Bellissima. I think she's... Even if I want to, you shouldn't fire her just because of that reason. Umiiling na sabi ko at humalik na naman ito sa labi ko kaya kumunot ang noo ko. Namumuro ka na ah. Nanggigigil kasi talaga ako sa'yo. Kaninang-kanina pa ako nagpipigil. Kaya pala nagpunta si Thorn kanina. Yup, sinabi niya sa akin hindi ka pa kumakain. Busog ka pa raw? Seryosong sabi nito kaya tumango na lang ako. Pababa na naman sana ako para bumili ng pagkain. Inestorbo mo lang ako. Estorbo na ako ngayon sa paningin mo, Bellissima? Malungkot na tanong nito kaya napairap na lang ako bago umurong para makaalis sa pagkakakulong sa mga braso niya. Dramahan mo pa ako, sige. Kailan ka ba hindi naging estorbo? Parang bago, Denver. Ouch! Pwede ba akong sumabay sa'yong kumain? Excited na tanong nito kaya mabilis akong umiling. Kita mong nasa opisina tayo eh.
Sobrang hot na isyong lalabas kung sasabay ka pa sa amin mag-lunch. Ngumuso naman ito at humawak sa kamay ko. Please, Bellissima. Promise, hindi naman ako. Tumigil ka nga, Denver. Bellissima. O sige, bumaba ka ron. Really? Papayagan mo na akong sumabay sa iyong kumain? Oo, ikaw na lang ang kumain. Babalik na lang ako sa trabaho ko. Umikot na ako para umalis doon at sumunod naman kaagad si Denver sa akin. Panay ang kalabit nito sa akin. Sige na, kumain ka na sa baba. Pangungulit nito at mahinang hinihila pabalik ang balikat ko. Hindi na ako sasama, promise yan. Huminto ako sa paglalakad para lingunin siya. Malungkot na naman ang mukha nito at halata namang nagpapaawa ito sa akin. Bumuntong hininga naman ako bago magsalita. Tayo na lang kayang magsabay kumain sa office mo. Ang kaninang nakayukoy bigla na lang sumiglat ngumiti na. Muntikan pa ata ito mapapalakpak sa suggestion ko. Sure, magpapahanda na ako ng pagkain. Let's go. At hinila na ako nito papunta sa opisina niya. Napailing na lang ako. Thorn, magpa-deliver ka na ng pagkain. Sigaw ni Denver nang makaabot kami sa pintuan ng office niya. Kaagad namang tumango si Thorn at mukhang natataranta sa pagka-excite ng amo niyang may untong. Sure ka ba talagang para sa ating dalawa lang tong mga pagkain? Bakit parang catering na yata to? Sobrang dami naman, Denver. Gulat na turan ko dahil halos maging buffet na sa loob ng opisina ang mga pinadeliver na mga pagkain ni Denver kay Thorn. Ultimo si Thorn ay natatawa at namamangha sa mga pagkain na kahain sa harapan namin sa sobrang dami nito. Baka akala ni Denver ay bibitayin na kami pagkatapos ng tanghaliang to. Oo naman. Hindi ko gustong nagugutom ka at saka maganda na yung maraming choices para hindi ka mahirapang pumili ng gusto mong kainin. Thorn, umupo ka rito, kumain ka rin. Ipinagpag kong katabing upuan ko at kaagad namang umiling si Thorn sa paanyaya ko kaya nairita ko rito. Umupo ka sabi rito. Hindi naman namin kayang dalawang ubusin to. Sumabay ka na sa aming kumain para lahat tayo busog dito. Matigas na sabi ko at napakamot naman ito sa ulo habang napapasilip kay Denver kaya sinamaan ko ito ng tingin. Ano na naman bang problema? Bukod po kasi sa para sa inyong dalawa lang pong ipinahanda ni boss. Mapapatay po ako niyan kapag tumabi po ako sa inyo. Sorry po talaga. Ikain niyo na lang po ako. Napalingon kaagad ako sa gawin ni Denver pero mabilis itong umiwas ng tingin at inilibot ang mga mata niya sa loob ng opisina at nagkunwaring sinusuri ang adobong manok sa harapan niya. Bakit naman mapapatay? Kakain lang naman kami. Anong masama kung isabay natin sa pagkain si Thorn ngayon? Ano ring masama sa pagtabi sa akin? May problema ka ba kay Thorn, Denver? O may problema ka ba sa akin? Lunch lang naman to, pinapalawak niyo pang dalawang usapan. Sabi ko nga, diba? You can sit here, Thorn. Eat with us. Tumatay yung usal ni Denver at naiiling na umupo ito sa tabi ko. Si Thorn naman ay marahang naupo sa kaharap naming upuan. Nasa sopa kasi ako at bangko lang ang nasa harapan namin na ngayon ay kinauupuan na ni Thorn. O diba? May solusyon naman sa lahat ng mga bagay. Umiirap na sabi ko kay Denver at napanguso naman ito bago sumandok ng kanin at ilagay yun sa plato ko pero pinigil ko ito. Hindi naman ako paralisado. Kaya kong magsandok mag-isa. Gusto ko lang naman paghandaan ka. Pagsilbihan ka. Bakit ba mainit ang ulo mo sa akin ngayon? I feel like you're about to hit me anytime. Ako na yata ang ayaw mong kasabay kumain. O sige, wag na. Parang nagtatampong sabi ni Denver sa akin kaya napangiwi ako. Paano hindi iinit ang ulo ko sa'yo? Palagi mo nalang inaaway si Thorn. Hindi ka naman niya inaano dyan. Palagi kang nambabanta. Bakit ka rin ba palagi nagagalit sa kanya, ha? Umiirap na sabi ko at sabay na napangangaan dalawa sa tinuran ko. What the? Mahal ko pa po ang trabaho ko kaya sa labas na lang po ako kakain. Excuse me. No! Mabilis na tumayo si Thorn at lumabas ng pinto kaya hindi ko na ito napigilan pa. Ayan, ayaw na tuloy niya sumabay kumain sa amin. Paano pa ako magkakagana kumain yan? Pardon? Nabingi na atang tanong ni Denver kaya mas nairita lang ako rito. Tingnan mo, lumabas tuloy si Thorn. Palagi mo kasing tinatakot. Akala mo kasi nakakatuwa ka. Hindi ko tinakot si Thorn, Bellissima. Ano bang sinasabi mo? Did you see me threatening him, ha? Kumain ka na nga lang. Hirap mo kausap. Sumusukong sabi ko. Nakakapagod makipagsagutan kay Denver. Sumandok na lang ako ng kanin at ulam sa plato ko. You're so weird. Umiiling na sabi nito bago kunin ang sandok sa kamay ko dahil tapos na akong gamitin ito.
Tahimik kaming kumain ni Denver at enjoy na enjoy ako sa pagkain ng apretadang manok. Hindi ko na napansin kanina pa pala nakatitig sa akin si Denver. Gutom na kasi si baby eh. I have something to tell you, Bellissima. Ano naman yun? Ngumunguy ang tanong ko. Mom is seeing us next week. Naibog akong kinakain ko at muntikan pa itong kumalat sa sahig kung hindi ko lang natakpan ang bibig ko. Nataranta naman si Denver at kaagad na kumuha ng tissue at tubig. Okay ka lang? Nasamid ka? Ang bilis mo kasing kumain. Hinahagod ang likod kong tura ni Denver. Nang maayos na ang kalat at nahimasmasan na ako, tsaka lang ako tumingin kay Denver. Hindi ka naman nagbibiro, hindi ba? Nope, I'm not joking. Mamamanhi ka ng pamilya namin sa inyo. Ano ka mo? Hindi pa pwede. Gulat na sabi ko habang napapatayo pa, kaya napakunot ang noo ni Denver. Hindi ko pa nasasabi sa mga magulang kong katayuan ko ngayon. Paniguradong magngingit-ngit sa galit ang mga ito, lalo na si Mama. What's the problem? Bakit hindi pa pwede? Sure ka talaga? Next week na agad? Hindi next month? Saktong uuwi na sila Mama galing probinsya next week. Totoo ba talaga itong naririnig ko mula sa bibig ni Denver? Mamamanhikan sila sa pamilya namin? Ibig sabihin ba nito? Ano bang iniisip mo, Bellissima? Pananagutan kita without them knowing? That we will keep on hiding this forever? I want to marry you, Bellissima. Seryosong sabi ni Denver at napaupo naman ako. Parang hinaplos ang puso ko sa mga binitawang salita ni Denver. May balak pala itong pakasalan ako. Pero wala naman sa napag-usapan natin yan. Magpapakasal tayo, tapos ang usapan. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan, Denver. Ayoko naman makasal na hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa. Alam ko namang gusto lang akong pakasalan ni Denver para sa bata. Hindi ako nakasisiguradong mahal ako nito. Pero alam kong yun ang gugustuhin ng lahat kapag nalaman nilang buntis nga ako. Anong hindi ko maintindihan? Explain it to me. Matatali tayo kahit hindi naman natin mahal ang isa't isa. That's not what I dreamed of. This is not what I wanted, Denver. Then tell me, what do you really want, Caprice? Ito na naman ang kirot sa puso ko kapag hindi Bellissima ang tawag ni Denver sa akin. Kailan pa ako nasasaktan sa tuwing tinatawag ako sa mismong pangalan ko? Babalik na ako sa trabaho. Busog na ako. Salamat sa mga pagkain. At lumabas na lang ako sa opisina kahit na tinatawag pa ako ni Denver. Nakita ko sa labas ng office si Thorne at ngumiti lang ito sa akin kaya ngumiti rin ako pabalik. Tapos na akong kumain. Ayaw mo ba talagang kumain? Busog pa kasi talaga ako, Sam. Huwag kang magpapagutom. Kumain ka na kapag nagugutom ka na, ha? Tumango na lang ito sa mga pinagsasabi ko at nagpaalam na ako para bumalik sa trabaho. Sige, kita-kits mamaya. I'll go back to work. Kumakaway kay Thorne na sabi ko. Kahit na malayo na ako'y nagagawa ko pa rin lumingon kay Thorne at tinatanaw ang maamong mukha nito. Ewan ko bakit ako ganito kay Thorne. Naiirita ako kapag hindi ko man lang nakikita ang maamo nitong mukha sa buong araw. Natutuwa akong pagmasdan ng mukha nito dahil sobrang amo nito. Ano na, Day? Hindi ka namin nakita sa baba. Akala namin sasabay kang kumain sa amin. Bungad ni Chloe sa akin, kaya ngumuso na lang ako. Wait. Hinintay ka pa namin dun. Wala ka naman. Oh, mango graham shake yan. Binili ko sa'yo kasi baka nagugutom ka na. Inabot sa akin ni Janica ang isang cup na may lamang shake, kaya napangiti ako habang tinitikman yon. Salamat dito ha. Kumain na ako. Sabay kaming kumain ni Denver sa office niya. Wow naman talaga, Sam. Kumalma ka, Sam. Baka nasasaktan ka na at kanina ko pa naaapakan ng mahabang buhok mo.